Hello guys. Ah, update lang tayo sa second video natin for our journey sa ating buhay dito sa UAE. From the start nung nawalan tayo ng trabaho, as I said yesterday on my yesterday's video, nawalan ako ng trabaho, then I wrap things up tungkol sa kung ano yung mga posibleng problemang kakaharapin ko. So yun, today kararating lang natin sa bahay. Nagkaroon tayo ng handover kanina. So pinahandover na sa akin lahat ng mga equipments, mga properties ng kumpanya na nakapangalan at saka in-issue sa akin. Kasama na dun yung sasakyan, saka yung ating laptop na ginagamit sa opisina sa ating trabaho. So sinuli na natin kanina, and I think I have the copy of this. So yun, ito wala yung ating yun. So ito yung sinuuli ko kanina sa kumpanya. There you go. All assets na sumusunod yung camera sa akin. Yan. Also. So yun, yung mga assets na pinirmahan natin kanina, mga sinuli natin sa kumpanya. So clear na tayo. Wala na tayong responsibilidad sa kumpanya at wala natin, although no, meron pa silang responsibilidad sa akin kasi hindi pa nakakancel yung visa ko. So yun, kaya officially talagang ongoing na yung process. So ngayon isoli ko na sa kanila yung mga equipments at saka mga office materials na na-issue sa akin. So next procedure there is they will start making my clearance, then pipirmahan yun ng HR, and then afterwards doon na magsisimula yung cancellation ng visa. So nag-inquire din ako kanina, so may panibagong problema akong kakaharapin. Nag-inquire ako kanina sa kumpanya namin, sa kumpanyang aalisan ko, anong mangyayari doon sa sahod ko this month, kung sakasakali mga matitirang sasahurin ko pa. Anong mangyayari kung isasabi ba nila yun sa aking indemnity, and kung sakasakali hindi ba yun magkakahiwalay ng payment, kasi kung ipapasok nila sa indemnity ko yun, medyo, which is talagang ipapasok nila as per them kanina, ipapasok nila yung indemnity ko sa bangko together with my salary. So ang problema ko roon is maliban sa mababa ng indemnity ko, dahil kakaltas nila sa akin yung mga dapat kaltasin, and then ang malaking problema ko ngayon is yung dapat nasasahurin ko is hindi ko mahahawakan. Kasi pag pinasok yun sa bangko along with my indemnity, i-hold na ng bangko yun kasi nga may liabilities ako sa bangko. So ang system ngayon is wala tayong aasahang pera this month na magiging panggastos sana natin sa journey natin para habang naghahanap ng trabaho. So yun, so kailangan kong gawa ng paraan din yun kung ano, saan ako kukuha ng pera pang hanap-hanap ng trabaho. So anyway, kung meron good news, meron din tayong bad news. Kung hindi nyo kung gusto nyo makita,
Yan. I-transfer ko lang yung camera sa kabilang side, sa back side, para makita nyo yung mga pinagagagawa ko kanina. So kanina nag-send tayo ng mga email sa mga kumpanya. So paano ko ba yan to? Dito na lang tayo kasi hindi natin kabisado yung ating so hindi siya kung mapapansin nyo guys, puro raw video tong ating ginagawa, wala tong edit. So hindi kasi pa ako marunong mag-edit ng videos at wala akong video editor. So lahat ng videos ko na gagawin throughout this journey will be raw videos, actual videos, kung ano yung maisipan kong sabihin yung sasabihin ko. So hindi ko alam kung paano i-shift yung camera. Okay, anyway, since hindi natin alam kung paano i-shift yung camera at kailangan kong ipakita sa inyo yung ating pinagagawa kanina, so hindi na siguro, wag na siguro pakita. Ayan yung camera dyan na nakapokus sa ating pagmumuka. So yun, nag-email tayo kanina sa 4 na kumpanya na posibleng nating pasukan. And yung sinasabi ko kahapon na yung perspective natin na papasukan kumpanya with positive feedback is nag-reply na siya sa ating email, nag-reply na siya sa ating message or tawag kanina. Tumawag kasi ako sa kanya kanina pero sabi nung manager is he is on the meeting, so natawagan niya raw ako. But later today evening, around anong oras ko siya nag-WhatsApp siya ng 9:44 PM. Na-receive ko yung WhatsApp niya. So he said, Rio, can you come tomorrow in office 9 AM? So ang magandang feedback to para sa akin kasi hindi ito interview. Yung last na pag-uusap namin dati is gusto niya mag-training ako sa kumpanya nila for 1 week or 2 weeks para malaman ko lang yung mga trabahong gagawin doon. From there, kung sa tingin ko ay kaya ko yung trabaho, saka sila magbibigay ng offer letter sa akin. So magandang magandang sign na medyo magkakaroon tayo ng positive feedback na magkakatrabaho tayo kagad. So hopefully makapasa tayo dun sa mga trabahong ini-expect nila o ma-exceed pa natin yung expectation ng manager para hindi siya magdalawang isip na ibigay yung offer letter na hinahanap natin. Okay? So the time now is 10:40 PM here in UAE. Magpapahinga na sana ako, kaya lang naisipan ko hindi pa pala ako nakakagawa ng second video update sa ating video kahapon na sinimulan. So ito yung update. So meron tayong good news and bad news. Summarize ko lang. Ang bad news natin is yung tungkol sa perang gagamitin natin throughout our journey. Hindi na natin mahahawakan yun kung sakasakali. Pagka pinasok nila sa bangko yun along with my indemnity, so there's a big chance na hindi na natin mahawakan yun kasi i-hold na ng bangko yun hanggat hindi tayo nakakapag-produce sa kanila, nakakapagpakita sa kanila ng salary transfer certificate and offer letter from another company na papasukan mo. So other than that, kung merong good news, kung merong bad news, meron din good news. So yung isa sa mga kumpanya na in-apply natin is requesting us to conduct a training in their office para malaman kung ano yung mga trabaho na gagawin ko
at kung ano yung mga expectations nila, makita nila yung expectations nila sa akin. So yun, hopefully tomorrow maging magandang next video natin. Hindi ko na masyadong tatagalan tong video kasi kailangan ko na rin magpahinga at kailangan kong maging ready for tomorrow. Kailangan ko maging clear mind, kailangan maging focus yung utak natin bukas. Hindi tayo puyat, hindi tayo tutulog-tulog sa trabaho. Okay, so yun na lang po muna sa ngayon. Again, for those who are watching, sana mag-subscribe kayo, i-like nyo, i-share nyo yung video para makarating kung hanggang saan makakarating yung video natin. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel is please do subscribe para makatulong naman kahit paano. Lastly, pray lang tayo kay Lord na sana hindi niya tayo pabayaan, na patunayan natin sa Kanya na yung mga binibigay niyang problema sa atin is kaya nating isolve with His guidance, with His help. Hindi natin susukuan yung mga problemang nakakarating sa atin. And lastly, pagbutihin lang natin yung mga ginagawa natin dito sa ibang bansa, kasi wala tayo sa Pilipinas, wala tayo sa ating sariling bansa. So kung ano't ano man ang hindi magandang mangyari, wag naman sana. Walang tutulong sa atin kundi tayo rin, sarili rin natin ang tutulong sa atin. Hindi tayo makakaasa sa iba kasi may mga sarili rin silang problema, which is understandable yan. May mga tao na hindi ka matutulungan dahil wala rin sila, o di kaya may mga hinaharap din silang sarili nilang problema. So dito, kung anong magiging problema mo, huwag mong asahan o huwag kang umasa na may tutulong sa yung iba maliban sa sarili mo. So you have to keep yourself standing. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong masama. Focus ka lang sa goal mo. Yun lang ang technique, ang tanging magagawa mo para makaahon ka ulit at makatayo ka ulit sa sarili mong paa. So good luck guys. Tomorrow ulit mag-update tayo bukas kung anong mangyayari, kung anong mangyayari sa training ko. And sana okay yan lahat. At saka makayanan natin, magampanan natin yung ine-expect nung bagong papasukan natin trabaho. Titignan ko kung makakapag-vlog ako bukas inside the company, the new company, habang nagtatrabaho ko, habang nagtitraining ako. Titignan ko kung ano yung mga kung pwede kong i-vlog, kung pwede ako mag-video, kung pwede ako mag-live video, or pwede ako mag-record ng video para sa vlog natin. Try natin bukas. Itatansyahin ko muna yung kumpanya kasi bago lang tayo ron, hindi natin gamay. Okay, so see you tomorrow. Rest muna tayo ngayon, gabi na, mag-aalas 11 na ng gabi dito. So good luck sa ating lahat. Okay, bye bye.